Good evening. So, ngayon ay August 12, 2025. At ito na nga ang chika. May salon pa sa Expect kasi ng balikat ko. Gawa ng pagmamarket ko. Umpisahan ko sa ano na bang nangyayari sa akin. So far, okay naman na ako sa bata. Madali ko na siyang nauuto, napapaubos ko ng pagkain, tututbrush na kami together, napapalaguan ko na siya. Ang struggle ko lang is yung pagmamarket, maraming lakaran, ganyan. Pagod talaga. Yung malaking sahod, malaki din yung sakripisyo pag dito sa Hong Kong. Tapos, ang nangyari nung kahapon is, may sale kasi nun sa market, sa grocery. Pag bumili ka ng 3, free yung isa. So, sinend ko sa amo kong babae. Sabi ko, madam, pag bumili tayo ng 3 pack na itong tag-6 ng juice, lemon tea yun, may free isa, makasave ka ng $23. Tapos sabi niya, okay, sige, bili ka. Di si Inday, nakalimutan ko, magbibili pa pala ako ng mga dun sa wet market. Di ang dami kong dala. Ang ending, ang dami kong dala. Parang 5 to 7 kilos ata yun. Tapos, ang lakaran is 2 hanggang 3 kanto. Kanto na crossing ha, yung mga may crossing, yung mga stoplight. Maliban pa yung galing ako dun sa market, tapos sobrang bigat talaga. Ito parang nadurog yung mga laman-laman dyan. At sakit, sobrang kabilaan yan. Tapos, ang eksena pa kahapon, nagloko-loko yung mga card namin ng bata dun sa pag-enter tsaka pag-exit ng station. So, ayun. Sobra yung adrenaline ko. Pag uwi ko ng bahay, drain na drain ako. Tapos ngayong araw ko siya naramdaman. Ngayong kinabukasan, naramdaman ko yung sakit ng likod. Yung sakit talaga ng likod ko. Tapos nang-barkit na naman ako kanina. Pero sabi ni madam, alternate na. Tapos pwede ko nang gamitin yung trolley. Tapos, ayun, medyo magaan-gaan na sa part na yun. Pero ito ang natamo ko. Tapos, kanina, pinapakain ko yung bata. Tanghalian yun. Tapos, pagod ko talaga. Ang sakit kasi ng balikat ko. Nakakirot siya. Pati yung dito ko, pati yung sa likod ko, nakakirot. So, ang ginawa, nag-iinarte siya. Ayaw na kumain. Tapos, natulala ako. Sabi niya. Naluha na lang ako bigla. Tapos natulala sa akin yung bata, nagulat siya sa akin. Sabi niya, what happened, Cheche? Sabi ko, nothing. Sabi ko, you finish your food na. Sabi ko, kumain ka na. Ubusin mo na to para maglaro tayo. Sabi niya, why are you crying? Sabi ko, I'm sad. Sabi ko, gano'n. Kasi nagsabi-sabi ba yung pagod. Tapos, wala. Kaya ko yung trabaho. Kaya ko naman yung trabaho. Pero minsan, naiisip ko ba, yung ang taas kasi ng pangarap ko eh. Ambisyosa kasi ako. Gusto ko magandang buhay para sa akin, sa anak ko, sa magulang ko. Parang ang taas-taas niya. Parang ang hirap niyang abutin. Nakakapagod minsan yung laban ka ng laban. Pero wala naman tayong choice, diba? Ayun lang, nag-drain ako talaga kanina. Tapos sabi ko sa bata, I want to go home. Sabi niya, you go home with Kurt. Sabi niya gano'n, you will leave me. You need to take care of me. Sabi niya pang gano'n. Sabi ko, I will not leave you. Sabi ko gano'n, I love you eh. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, sabi ko, after you finish your food, matulog ka ha. Sabi niya, okay, Cheche. Tapos sabi niya, nandun na kami sa kwarto. Sabi niya, bakit ka umiyak kanina? Anong pinapakain mo ko?
Sabi ko, sad nga ako. Sabi niya, I'm sad also. Sabi niya ganun. Tapos sabi niya, I put bandage on your shoulder. Kala niya kasi ito yung iniiyak ko. Sabi ko, masakit kasi ito. Naglagay daw siyang bandage. Imaginary bandage sa shoulder ko para daw di na ako naiiyak. Pero kanina talaga is naisip ko lang, ang hirap ng buhay, no? Nakapagod. 2 weeks na rin kasi akong straight nagtatrabaho. Pang 3 weeks na nga to eh. Wala akong off. Puro sila, kailangan daw nila. Pero bayad naman yun. Pero iba yung pagod dito. Tapos lagi ko pang naiisip yung inalisan ko amo sa Saudi. Doon, gising ako ng 8 or 9. Papasok ako sa kwarto bago mag-10 or 10 o'clock ng gabi. Sobrang haba ng pahinga ko. Tapos, di ako pagod sa araw-araw. Alam mo yun, wala masyadong pressure dito kasi dapat alam mo yan kasi tinuro na kayo yung mga ganun. Tapos, ang bilis ko ma-distract. Imagine merong kalat dito, tapos may ginagawa ako, tapos nakita ko yung kalat dito, hindi gagawin ko na yun, kasi nakita ko, di lang naman, madali na ayusin, tapos nakalimutan ko na yung unang ginagawa. Bobo. Nakaka-distract, parang ang dami dapat gawin siya. Kulang yung oras, alam mo yun. Tapos, mga bandang hapon, tanghali, drain ka na. Kalahating araw pa lang, parang pagod ka na. Iba ang home. Ibang-iba. Sulit ang bayad. So far, ang ganap dito is medyo hirap. Pero lahat naman ay mahirap sa una, diba? Lagi ko lang pinagpipray na magamay ko. Kasi yung bata, nagamay ko na. Yung routine, yung pag-execute ng mga bagay-bagay, magamay ko. Sana laubin mo, Lord. Ambisyosa kasi ako, yung dami kong pangarap, ay nahihirapan tuloy ako. Pero sabi nga ni Ate Melanie, na lagi kong kausap, okay lang naman mangarap, diba? Okay lang mangarap, walang masama doon. Nasa sayo kung paano mo yun kakamitin, kung legal o illegal. Ikaw naman magdadala doon, diba? Mataas na ako masyadong mangarap. Hindi lang naman yung para sa akin. Lalong-lalo para sa anak ko. Hoping and praying na maging maayos lang lahat at yung mga pinapangarap ko maisa katuparan. Pagod talaga, Kes. Wala. Kahit walang nagtatanong, sasabihin ko pa rin. Putik, pagod. Legit yung pagod. As ang lungkot, yung pagod ka, tas malungkot pa. Kasi, lagi ko din nakukumpara yung dati kong trabaho, tapos, na-miss ko yung sa Pinas, gano'n. Basta, halo-halo ngayong araw. Tapos, pag magkasama kami ng bata, tapos, may mga harutan kami, masaya naman. Pero legit, yung pagod, hindi mawala. Kahit matulog ka, pagising mo bukas, di ka pa nagsimula, parang pagod ka na. Wala rin kasi akong day off. Iba rin talaga pag may off. This coming weekend, baka makapag-day off na ako kasi wala rin akong pera. So, makamatulog lang ako nun, tas kain ako saglit sa labas. Bahala na si Lord. Hindi ako nakapagpatulungan sa blower kasi nawili ako pagduk-duk ng cellphone. Ay, nako. Magwa 1 month na pala ako. This coming weekend. 18 pala. This coming Monday. Magwa 1 month na. Ang bilis na. Mag-iisang buwan pa lang ako pero yung pagod ko dito parang ilang months sa Saudi.
Basta, antayin ko na lang sila mag-terminate sa akin. Ang dati ang plano ko, mag-break ako ng contract o kaya uwi na lang ako. Napapagod ako eh. Ano ko ba? Na gugulumihanan. Tapos, andyan pa yung naisip ko pa yung Saudi, naisip ko pa yung ibang offer sa akin, ng mga opportunities. Naisip ko, yung iba nga, nangangarap makapunta dito. Tapos ako nandito na, nag-inarte pa naman. Antayin ko na lang sila yung manawa sa akin. Super, wala pa naman silang complaint sa akin na mali-mali yung gawa mo, ganyan-ganyan. Walang ganun. Itatama ka lang, ganyan. Tapos, papaalalahan ng ganun. Hindi sila yung mahadera na dapat. Siyempre, ex-abroad na ako. Dapat alam ko ganito. Hindi sila ganun. Ako lang din nag-overthink na baka ganito, ganyan nangyari. Kaya ako napapanghinaan. Pero so far, mabait sila. Kaso medyo komplikado. Kasi ang daming do's and don'ts. Tapos, pagdating sa bata, medyo komplikado lang yun. Kaya minsan, ako, yung pressure ba? Pero kaya ko to. Hindi naman ako ilalagay ni Lord dito, hindi ko kaya. Adjustment pa talaga. Ilang buwan pa to. Siguro 2, isang buwan ganyan. Hoping and praying maging maayos lang lahat. At kung hindi man maging maayos, baka may ibang opportunity na para sa akin. Diba? So, ayun lang. Unang iyak ko sa Hong Kong kanina. Paggising ng bata, sabi niya, Cheche, niya, why are you crying while feeding me? Yesterday, akala niya kahapon nangyari kasi natulog siya, diba? Akala niya kahapon na nangyari. Sabi ko, hindi ako umiiyak. Sabi niya, no, you're crying. Sabi ko, bakit napanaginipan mo lang ako? Sabi niya, no, in my dreams, umalis daw ako. Siya daw yung umiiyak. Sabi ko, hindi, I will not leave you. I will take care of you. Sabi ko, sabi niya, love you, Cheche. Sabi niya, gano'n. Minsan malamig talaga. Lalo nung umiyak ako. Lalo ko naiyak nung sabi niya, masakit yung dito mo. Sabi na rin akong bandage. Sabi niya, gano'n. Kala niya, paka-inosente. Siyempre, 3 taon pa lang siya. Paka-inosente. Hindi niya pa alam yung pressure ng buhay. Wala eh. Inano ko rin kasi lahat. Pinasan ko kasi lahat eh. Wala. Yan talaga. Kung hindi nila kayang gawin, dapat kong gawin para sa sarili ko, diba? Hindi ako pwedeng umasa ng umasa. Kaya ako ang inaasahan. Ayun lang. Another life update. Mahirap maging tao, no? Sana sa sunod kong buhay, na lang ako. Puno ng papaya. Mamumunga-munga na lang ako, ganun.